pong si Congressman Sindania, pinitik daw mga kababayan itong si Ombudsman Remulla at sinabi na akin sina, eh, naunsi pa. Alam niyo yan mga kababayan? Di ba, may mga sinabi itong si Ombudsman na akinse, may malalabsa na ng arrest warrant. Pero ngayon, nasaan na? Di ba tayo nagtatanong lang naman? Kasi isa po tayo mga kababayan sa ano, 'di ba? Isa po tayo sa naghihintay na may maaarestong senador, kongresista at mga malalaking isda. 'Di ba sinabi ni Ombudsman, Boying Remulla na akin si daw hanggang 16. Ngayon ang inasahan ng mga kababayan Pilipino po natin, yung 15 kasi nga sinabi ni Ombudsman na may mananagot mga kababayan. Ano po, may mananagot dito po sa mga sangkot ngayong 15. Nasaan na? Hindi, mas maganda yung excited. Diba? Mas maganda yung excited. So sabi dito, basahin po natin yung nilalaman ng balita galing po sa Abante. Sabi po dito, pinuna ni Akbayan Representative Percy Sendania ang pahayag noon ni Ombudsman Boying Remulla na may posibilidad na may maipakulong ng senador bago mag-Disyembre 15. Ani ni Sindania, sabi ni Ombudsman Remulla may makukulong na raw sa senador ngayong Disyembre 15 o 1 hour na lang, sarado na ang government offices or office. May nakulong na ba? 15 na 11 pa. Matatanda ang sinabi ni Remulla noong Nobyembre na maaaring may maisyuhan na may arrest warrant pagsapit ng Disyembre 15 laban sa ilang senador kaugnay ng flood control scandal. Sa isang panayam, idiniin ni Remulla na maaaring arestuhin ang mga senador na ito bago po magpasko. Ngayon mga kababayan, hinihintay ni Congressman Sindania kung may makukulong ba. Ang problema, mukha po atang wala pa diba? Ako, naghihintay pa rin naman ako mga kababayan, pero kasi diba sinabi ni Ombudsman, Boying Remulla na hanggang 16, di asahan natin hanggang bukas kung may maiipakulong ba na senador. Kasi, di ba, maliwanag din sinabi ni Ombudsman, Boying Remulla na by next week. Ngayon na po yung week na kung saan mga kababayan, may maipakulong na mga senador. Di hintayin natin hanggang Sabado. Kasi, baka malay nyo, Wednesday, Thursday, Friday, o kaya Saturday, baka malay nyo, makulong na pala sina Jingoy Estrada, sina Bong Revilla, o di ba, tsaka yung iba pa na mga sangkot. O di hintay-hintayin lang natin mga kababayan. Pero kasi, ang tumatak nga sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin, yun ngang 15 na sinasabi mga kababayan ni Ombudsman Boying Remulla. Pero eto para po sa kaliwanagan ng mga kababayan Pilipino po natin, may hinihintay pa po tayong hanggang 16 kasi sinabi niya by 15 or 16. Baka may mga makukulong na dyan. Yung sinabi naman niya, baka. Di ibig sabihin, wala pang kasiguraduhan. Oy, Mr. Sponsor, 1992, mega love shoutout Thank you sa panonood, pre. Oy, pakisubscribe si Mr. Sponsor. Mga kababayan, kasamahan po natin yan. Anyway, ituloy pa natin mga kababayan itong usapin pa natin na ito. Dito pa sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan, dito na matutuluyan, ito pong si Saldico. Dahil daw mga kababayan, ito pong gobyerno natin ayon po sa Abante, bukas daw po sa mungkahing hingin ang tulong ng UN para daw po maaresto ito daw pong si Saldico. Alam niyo po ba kapag nakipagtulungan sa atin yung ibang bansa laban po dito kay Saldico, maaresto po yan. Diba? Lalo na kung sakali na yung mga arrest warrant po laban kay Saldico ay ipapadaan sa Interpol, mas madali pong maaresto ito pong si Saldico at mapapabalik ng Pilipinas. So ngayon, sabi po dito mga kababayan, ito daw. Bukas ang gobyerno na gamitin ang lahat ng paraan para matukoy ang pinagtataguan ngayon ni dating Congressman Saldico. Pati ng mungkahing hingin ang tulong ng United Nations Convention Against Corruption or etong UN or etong UNCAC or etong UNCAC. Sabi pa dito mga kababayan, ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, nakausap nito mga pangunahing ahensya na nakatutok sa paghahanap kay Ko at walang pagtutol sa mungkahe ni Senate Pro Tempore Ping Lacson. Sinabi ni Castro,
na batay sa pahayag ni Department of Foreign Affairs o itong DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, maaaring hingin ng tulong ng UNCAC or itong UNCAC mga kababayan dahil merong international cooperation mechanism, subalit nakadepende pa rin ito sa pakikipagtulungan ng mga bansa mga kababayan. Sabi pa dito, according to the DFA Secretary Lazaro, yes, we can explore UNCAC or itong UNCAC as it has international cooperation mechanism, but it will have to depend on the country. Countries are obligated to provide as applicable and accord with the domestic law, ani ni Castro mga kababayan. So ibig sabihin, ito yung pinakamaganda na pwede maging hakbang ng ating gobyerno mga kababayan. Kasi biruin nyo kung sakali na makikipagtulungan sa atin yung UN mga kababayan or etong UNCAC, mas mapapadali po ang paghahanap dito kay Saldico, lalo na't wala pang balita kung nasa saan po ito. Ang maganda nga lang kasi ngayon mga kababayan, yung pasaporte po ni Saldico kansilado na at mahihirapan na po siya magpa-lipat-lipat ng ibang mga bansa. Ano po, sasabi pa dito, sa panig-aniya ng Department of Justice, sinabi ni Castro na wala pang aktibong ugnayan sa UN at sa Interpol pa lamang sila humihingi ng tulong. Sabi pa dito, sinabi naman aniya ni Department of the Interior and Local Government, DILG, Secretary John Vic Remulla, na ang usapin sa pagtukoy sa kinaroroonan ngayon ni Ko ay naidulog na sa Commission for Transnational Crimes, mga kababayan. Sabi pa dito, nagpapatuloy ang pagtukoy ng gobyerno sa kinaroroonan ngayon ni Saldico upang mapauwi ito sa bansa at harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya kaugnay sa nabunyag na flood control scam, mga kababayan. So ngayon, umaasa ako na mapapabalik ng Pilipinas mga kababayan itong si Saldico, lalo na't hindi naman po basta-basta yung kaso po na kinakaharap po niya. Alam naman po natin mga kababayan na mabigat ito po mga kasong kakaharapin nito pong si Saldico at nung iba pa na mga nasasangkot sa maanumalyang flood control. Kaya nga doon sa mga kababayan Pilipino po natin, maniwala lang tayo na maaaresto ito pong si Saldico katulad ng nangyari kina Tevez mga kababayan at doon sa iba pa na mga sububok na magtago sa ibang bansa. Kung si Duterte nga nadala sa dahig mga kababayan, ito pa kayong si Saldico hindi mapapabalik ng Pilipinas. So sana bukod din kay Saldico, ang hinihintay ko din mga kababayan dito na maaresto at mapapanagot, walang iba kung hindi po itong si Harry Roque. Kasi kita nyo kung gaano kagarapal yung ginawa ni Harry Roque doon po sa mga kababayang Pilipino po natin na talagang ang ikinabubuhay ay pagsasaka. Diba mga kababayan, ikaw ba naman agawang ka ng lupain? Yung lupain na inaagaw sa'yo, ibinigay na ng gobyerno sa'yo. Diba mga kababayan? So ngayon, naniniwala pa rin ako na dito po sa issue ng maanumalyang flood control, may mga makukulong po dito. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, hindi man ganun kabilis yung proseso, pero naniniwala po ako na bago po matapos ang term ng ating mahal na presidente, meron pong mananagot at meron pong mananagot mga kababayan dito po sa issue ng maanumalyang flood control. Ang maganda nga lang dito kapag ka nakipagtulungan na ang Pilipinas mga kababayan dito po sa UNCAC, talagang mapapapanagot at mahuhuli ito pong si Saldico. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dyan.